Walking na tayo. Papunta tayo ng Tagbilaran Port. Malapit lang yung nabuko kasi na room dito. What's up mga tol? Another day, another story to share. At ngayon, papunta na tayo ng Cebu. Andito tayo sa Tagbilaran Port. Dito nga pala tayo sasakay sa Ocean Jet, one of the famous way of transportation dito sa may Visayas. Isa siyang fast track boat wherein from Bohol to Cebu, parang we just took an hour to get there. Sobrang tulin mga tol, hindi ka lang maiinip. At eto nga pala yung pinagmamalaki ng Cebu na expressway. Sobrang ganda niyan mga tol, lalo na sa gabi. The Cebu Cordova Link Expressway, that is an 8.5 kilometer tall bridge in Metro Cebu that connects Cebu City to the municipality of Cordova. Ang cool dyan kasi kahit mababang sisi ng motor, pwede kang pumunta. Dating ko nga sa Cebu Port ay nag-chat na ako sa may kausap ko ng motorcycle rent, kaso nga lang, financial niya. At doon na nagsimulang magkandaloko-loko yung trip ko dito sa Cebu. Kung makikita nyo, sinin na lang nila ako at nag-iwan na lang ako ng review para aware din yung iba. First stop, SM Travelers Lounge para iwan natin ang mga gamit natin at makapaglibot tayo ng maayos. So kung mausap ako ng mga lokal, ng mga joyride, habal-habal, kung may kilala ba silang nagpaparent ng motor. At may isang delivery rider na may kakilala daw siya na nagpaparent ng motor. Dali-dali nga niyang tinawagan yung kakilala niya at sabi may isa pa daw na available. Pumunta ako agad gamit ang Move It, tapos napagtsikahan na ako kay kuya at dati nga raw siyang taga-Taguig at nag-work sa Taguig pero bumalik na rin siya sa Cebu kasi andito yung family niya. Hindi niya ako iniwan sa place na yon kasi marami doon mga truck, vans at saka medyo sketchy yung lugar. Hanggat hindi pa lumalabas yung kausap ko at hindi pa sure na nakukuha ko yung motor, hindi niya ako iniwan. Sobrang solid ni kuya. At yung nakuha ko nga na motor ay Honda Beat pero nasa kanto pa lang ako ay bigla siyang namatay. So, ako bilang nagmamotor, alam ko na mahina na yung battery ng motor. Tapos, chinek ko yung mga brake, yung signal light, tail light, headlight, and guess what mga tol? Signal light, hindi siya gumagana. Tapos, yung preno niya sobrang hina. And yung arangkada ng motor sobrang bagal, sobrang hirap na hirap. Then, I decided na magpunta sa Sirao Garden. Pero nung nakita ko yung pataas ako na pataas sa daan, hindi ko na siya tinuloy kasi baka mamaya tuluyang mawala yung brakes ko. And sobrang delikado nun. Tapos, sabi ko, eto malapit na ako sa Temple of Leia, pero sobrang pataas rin pala doon mga tol. Kaya, nung pababa ako, talaga sobrang bagal ko lang. Halos nakain ko na lang yung motor. Kasi nga, mataas talaga siya. Sabi ko, sige, parang hindi para sa akin yung Cebu ngayon. So, dadaan na lang ako dito, mag-iikot-ikot lang ako sa city, and then babalik na lang ako soon. Kaya nga lang talaga mga tol kasi yung Sirao Garden, yung Top Cebu, talaga sobrang lapit na niya dito. Mga 15 to 30 minutes kung maayos yung motor. Pero kung magbumotor ako gamit yung motor na to, delikado, tapos mga 1 hour yung aabutin. So ayoko nang mangyari yun. Kaya dito na nga lang tayo muna nagpunta sa Temple of Leia sa Busay, Cebu City. Ito ay pinatayo noong 2012 ng negosyanteng si Teodorico Soriano Adarna, ang lolo ni Ellen Adarna. Kilala to bilang Taj Mahal ng Cebu. Ito ay isang marangyang Roman-inspired na monumento na inialay niya bilang patunay ng walang hanggang pagmamahal sa kanyang yumaong asawa na si Leia Adarna. After ko dito sa Temple of Leia mga tol ay dumiretso na ako sa Cebu Taoist Temple. Ito ay isang kilalang lugar ng pagsamba at kultura na matatagpuan sa Beverly Hills Subdivision, Lahug, Cebu City.
Ito ay tinatag noong 1972 ng lokal na komunidad ng mga Chino sa Cebu at bukas sa parehong mga deboto at mga turista. Free entrance lang dito mga tol, pero siguraduhin na huwag maingay at respetuhin ang lugar. Especially mga tol kapag sumasamba ang mga Taoist dito. And take note, bawal mag-video o mag-picture sa loob ng temple nila. Hanggang dito lamang sa labas. Dumidilim na nga ang kalangitan mga tol. Mukhang uulan talaga ngayong araw na to. Kailangan ko nang bumaba dahil mahina ang preno ng motor ko. Kung aabutan ako sa may bundok, pwedeng maaksidente ako. Pagkababa ko nga mga tol ay pupunta sana akong Fort San Pedro, kaso nga lang bumuhos yung sobrang lakas na ulan. Kaya dito na ako dumiretso sa Magellan's Cross. Ang Magellan's Cross ay isang makasaysayang cruise na matatagpuan sa lungsod ng Cebu. Ito ay pinag-utos na itirik ng Portuguese na explorer na si Ferdinand Magellan noong Abril 1521. Ito ay simbolo sa pagdating ng Kristyanismo sa bansa at sa pagbibinyag ng mga katutubong Cebuano. Itinatag ito noong Abril 28, 1565 ni Padre Andres de Urdaneta sa mismong lugar kung saan natagpuan ng mga Espanyol ang estatwa ng Batang Jesus na orihinal na regalo ni Magellan kay Reyna Juana noong 1521. Katabi nga lang nito ang Basilica del Santo Niño de Cebu. Ito ang tinuturing na pinakamatandang simbahang Katoliko sa Pilipinas. Makikita nyo nga na sobrang tanda na ng simbahan na ito pero sobrang ganda pa rin. After ko nga magsimba mga tol, ay kumain na muna ako dahil gutom na ako. Tapos, nag-isip nga ako na pupunta sana ako sa may 10,000 Roses, pero nung ando na ako sa SM Seaside, ay napaka-traffic pala papunta doon. Kaya naisip ko na bumalik na lang dito sa may Cebu at pumunta na sa terminal papuntang Siquijor. Pagdating ko nga sa terminal ay nagtanong ako sa may guard kung meron bang biyaheng pa Siquijor at sabi niya meron daw. So sinoli ko na yung motor tapos pumunta na ako dito sa terminal. Mga ilang oras nga ang biyahe mga tol papunta sa Oslob, Cebu. Kaya nakatulog ako ng maayos sa bus. Dumating nga kami dito ng mga bandang 5:30 AM. Kaya naghintay kami ng mga 30 minutes para makasakay kami sa Roro. 6 AM nag-start na magbenta ng ticket. Simula na ring sakay yung mga tanker, mga bus, mga kung ano-ano sasakyan sa loob ng Roro. From Cebu hanggang Siquijor, ang bus ticket ay mga more or less 200 pesos. At sa Roro naman ay 200 to 300 pesos lang. So yun lang muna mga tol. Kita tayo sa Siquijor. Follow for part 2.